Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinifirearms instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mo Al Shamiramer. Okay, ang sabi ni Mo Al Shamiramer ay, Sir, ano kaya ang problema ng baril 1911? Napakarami talagang problema ng 1911 ano. Nakada putok tumitigil, minsan nilalabas yung basyo pero hindi lubos na pumapasok yung kasunod na load. Minsan naman naiipit yung basyo. Sana po mapansin ninyo ito. Maraming salamat po. Okay, disclaimer do sa mga nakapanood na ng videos dahil ito ay ilang beses ko nang ginawa ng video pero sasagutin pa rin natin dahil yung iba talaga ayaw manood ng mga luma nating video. Ayan, at bago natin na bigyan ng pansin yan ay gusto ko lang ipalaala sa lahat yung mga nagtatanong sa akin sa Pilipinas na gusto magpagawa ng baril. Wala po tayong shop dyan at wala po tayong license para mag-operate ng gunsmith shop. Kaya tayo ay dito dito tayo nagtatrabaho sa abroad, sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo dyan dahil bawal po dyan pag walang license. Ang trabaho ko po dito ay legal. Dito po ako nagtatrabaho sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Ayan, at doon sa ating mga OFW, saan man panig kayo ng mundo, ano man ang oras dyan, tayo po ay mag-ingat dahil taglamig pa, nagbabago na ang klima, papunta na sa taginit, ay ingatan po natin ang ating mga kalusugan. Uso na po ang sipon at ubo. At ingatan po natin, mag-ingat tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Unang-una sa lahat. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung ating 39,990 plus na mga subscribers. Malapit na tayong maging 40K. So ayan, maraming salamat sa pag-like, pag-share, panonood ninyo ng aking mga videos. Lalo tigit do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nga po ang ating main purpose ng ating YouTube channel ay pang-charity. At ang pagtuturo ko ay bonus lamang. Talagang ang gusto ko talaga ay makatulong. So, meron tayong 6 na mga tinutulungan ng mga bata na anak na single parent. Okay, kaya nga tayo ay nagpapasalamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Kaya tayo din ay merong GCash number dito sa ating likuran ay para yan do sa mga gustong magbigay ng tulong. Okay, at pasasalamatan ko lamang yung mga nagpadala dyan, si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador, si Jobel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbit ng Kia Motor, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Adrian, ayaw niya magpakilala, at si Conrado Iloilo, si Jonar Diaz, at merong bago na si Dennis Sardona ng Palangi Albay. Ayan, maraming salamat sa mga nagpadala dyan sa ating GCash. At gayon din maraming salamat doon sa mga nagpakulay o nagpadala sa ating premiere videos. Okay, merong isang taga-Amerika, si taga-Virginia, si Noli P. sa Amerika. Ayan, na nagpadala sa ating premiere videos. Salamat sa iyo. At gayon din kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia na nagpadala din sa ating premiere videos. Ayan, sana marami pang tumulong at nang madagdagan pa yung ating mga tinutulungan ng mga bata. Ayan, at doon sa katanungan ni ay gusto ko sanang panoorin mo rin yung mga luma kong videos at marami ka pang matututunan. Alam niyo kaya marami ang pumipinta sa 1911 dahil hindi nakatama ang tune up. Minsan kasi binubutingting natin yung ating 1911 na
hindi naman natin alam kung paano gawin. Halimbawa, minsan yung mga nagmamalfunction, ay kung hindi natin alam at hindi tayo sure kung paano gawin yung malfunction, kasi minsan nasa bala ang problema. Ngayon, ang kukutingtingin natin ay yung yung ating baril, ay mawawala na sa tono yung ating baril. Kasi minsan babalahan ninyo ng mga reload. Okay, nagpapalit kayo ng mga spring. Alam ba ninyo na, like kong sinasabi, kaya ang 1911 ay ginawang issue sa mga military at sa mga US Army noong 1910, kasi yan ay nag-test fire yan ng 6,000 rounds sa looban ng 2 araw. Na kahit isang malfunction ay hindi nagkaroon. Bakit hindi nagkaroon? Kasi tama ang kanilang bala, tama ang kanilang recoil spring, at maganda. Hindi po yan i-issue sa mga military kung yan ay nagbababatangal, dahil yan ay katumbas ng buhay. So ganito yan. Pag ang inyong bala na nilagay dyan, especially kung reload, ay hindi ito lagi kong sinasabi, hindi nakatuno. Halimbawa, ang inyong spring ay standard. 16 pounds. Binalahan ninyo ng underload. Yan po ay hindi magpupul back. Yan ay hindi magsasagad. At kung yan ay lagyan ninyo ng isang bala lamang, like kong sinasabi, hindi man yan magiging ganito. Kasi hindi man yan mag-open chamber. Kasi nga mahina yung bala ninyo, malakas yung spring ninyo. Kaya nga like kong sinasabi, dapat yan ay nakatune up yung bala ninyo sa lakas ng spring ninyo. Kung mahina ang bala ninyo, may mga mapagpipilian kayo na spring na 14 pounds hanggang 12 pounds kung mahina ang bala ninyo. Kung malakas ang bala ninyo, major load, walang problema. Hindi yan magkakaganyan. Ang isa pa, magbabala kayo ng mga reload. Minsan ang reload ang buntis yung bala. Okay, yung sa kalumaan na ng basyo, buntis na. So nagkakamiron ngayon ng malfunction. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Pag nagmamalfunction, baril ngayon ang kinukulikot. Ganito yan. Ganito ang mangyayari dyan. Yan, yung sinasabi na hindi pumapasok yung bala. Ganyan, yan, nakaganyan lang yung bala, Yan, nakademo na yan. So, bakit nagkakaganyan? Ang kalimitan kasi ay ganito, binabawasan itong babawasan ito. Ito ang pagdidiskitahan. Ngayon babawasan yan. Babawasan. Pag hindi pa nasiyahan dyan, itong barrel, babawasan pa itong ramp. So yung ramp papasok ng konti, babawasan itong ramp. Ang sabi ko, pag kayo nag-throttling, itong gilid lamang na matalas ang babawasan. Meron tayong video ng paano tamang pagtutrotting. Okay, ito ang babawasan kasi nga hindi pumapasok Ang hindi ninyo alam, ang nangyayari sa inyong bala, ay ganyan, ganyan, parang nakatukod na ganyan. Bakit? Binawasan ninyo ito So, hindi tataas yung puwitan ng bala. Nakuha nyo? Hindi tataas yung nakaganyan yan. Hindi ngayon tataas itong puwit ng bala kasi nga pinababa ninyo to. Gaganyan yan, believe me. Ganyan ang magiging itsura ng bala ninyo kasi nga bumaba na to. Pumasok na ito ngayon. Ngayon ang mangyayari niyan, tutukod yung bala ninyo do sa chamber. Ngayon ay malayo na to. Ito ay umabanti na. Hindi na angat yung puwit niyan. Hindi na angat, believe me. Hindi na angat yan. Nakaganyan na yan. Kalimitan ganyan na. Lalo na kung mabalahan niya ng medyo
yung bala ninyo ay ano na, reload na medyo ano na to, humilab na. O, yung medyo tawag namin doon, bumuntis na yung bala ninyo. Gaganyan na yan, hindi na yan papasok na ganun. Kasi nga, mababa na ito at lumalim na to. So, anong gagawin nyo? Sira na yung ano ninyo. Ito, nare-rebuild ito. Kamukha nito, na-rebuild ko na ito. Ito, dahil sa kalumaan na alloy to aluminum, ay ano na, ni-rebuild na. Kasi nga, lumalim na to. Lumalim. Ito naman, lumalim sa paggamit. Dahil sa dami ng balang sumalpok dyan, ito, na-rebuild ko na yan. So, ang gagawin ninyo dyan, i-rebuild ninyo yan. At gagamitan ninyo yan ng dream mill. Gagamitan ninyo ng dream mill yan para magkamero ng kaunting ramp lang yan dyan. Kaya mapapansin ninyo ito ay may kaunting ramp yan. Pero pag pinalaki ninyo yung ramp dyan ng mga 1911, ganyan ang mangyayari. Malimit yung bala ninyo, nakaganyan ang posisyon. Nakaganyan ang posisyon ng bala ninyo. Hindi yan papasok. Ulitin ko, kasi nga, hindi na aangat itong kanyang, itong puwet ng bala, yung bandang end ng bala, hindi naangat. Nakaganyan na yan. Kasi nga ito pumasok na. So, ganun ang mangyayari dyan. At kung ito, yung mga ramp ninyo ay ganun din ang nangyari, ay malaking trabaho yan. Kinakailangan expert ang gagawa niyan. Yung iba, huhuningin. Palalaki niyan, huningin. Ang akala, yung chamber ay tinuro ko na yan. Panoorin ninyo yung pagchichik ng tamang, hindi ko na ulitin, paulit-ulit tayo. Kung tama ba ang ng kunluag na yan. Kung tama ang sukat niyan, kung dapat bang huningin o hindi. May video tayo niyan. Hindi ko na ituturo sa inyo, palit-ulit na tayo. Dahil kung yan naman ay hindi naman niya sikip, pinaluang mo ng pinaluang, ay lalo nang nadisgrasya yung baril ninyo. Kaya sabi ko nga, kung hindi ninyo alam ang magiging resulta ng inyong baril at yung inyo ay haka-haka lamang at wala kayong experience, ay maghunos dili kayo ng pagkukulikot sa inyong mga baril. Magtanong muna kayo sa mga marurunong. Hindi yung nagbababatangal ang babanatan ninyo ng babanatan, yung chamber ninyo. Huhuningin, ay pag yan ay lumuwang na, ay lalong magkakalitsi-litsi yan. Yan ay hihina ang blue back. Lalo sa mga 22, ganun din lalo yan. At lalo na pag ito ay binawasan ninyo, ay siya, wala na. Kumbaga sa gitara, wala na sa tono yung gitara ninyo. Napakaganda po ng 1911 kung nasa tama ang inyong mga baril. Pero pag yan ay kinulikot ninyo at pinakailaman ninyo at hindi kayo marunong, yan ang mangyayari. Yun namang minsan ay naipit yung basyo. Hindi lumalabas. Ay extractor lamang yan. Alay ko sinasabi, pag ang extractor ninyo ay hindi magandang kumapit, papakita ko lang sa inyo Ito, 40 caliber ito. 40 caliber. Ito. Pag hindi magandang kumapit na yung extractor ninyo, kamukha nito, lagyan ninyo ng bala o basyo. Hindi pala to. Saglit. Yan. Pag nilagyan ninyo yan ng basyo at hindi magandang kumapit yung inyong extractor, yan ay kakalas. Pag atras ninyo, ang isa pa niyan, yung una kong sinabi,
pag hindi yan na ano, pag hindi nakaabot yan doon sa ano, yan may ipit ang basyo niyan pagka hindi naka-tune up yung ano. At ang isa pa, kung yan ay hindi magandang kumapit yung extractor, kakalas yan. Kakalas yan. At yan ay papatong sa ibabaw ng magazine. Ang mangyayari diyan, ang mangyayari diyan ay kakalas yan diyan dahil hindi maganda ang pagkakapit, at pag yan ay nag-close, may ipit yan, may ipit. May ipit yan diyan sa loob. Dahil kumalas siya dun sa ano, kumalas siya dun sa extractor na pagkahawak niya. Siyempre, pag kumalas na sa extractor yan, lalo't ano, ay hindi na itatapon ng extractor yan. Kumalas na siya sa extractor, hindi na itatapon ng ejector yan. Hindi na itatapon. Kasi nung atras niya, pag atras niya ay kumalas na siya. Kumbaga hindi na siya hawak ng extractor. So hindi na siya makakarating sa kanyang ejector, hindi na siya makakarating dito. Nandiyan na lang siya. Nakapatong na lang siya dyan. Kaya mangyari dyan, ganyan siya, naipit na siya dyan. Pwedeng naka-stove pipe, pwedeng nakaganyan. Yan, kung ano man ang posisyon niya. Kung minsan nga, bumabaliktad pa yan eh. Bumabaliktad pa nga yan, pumapasok yung puwit eh. Ayan, ganyan ang nangyari. So, extractor nyo, mahina ang hawak. So, palalakasin nyo yung extractor. May mga videos naman tayo niyan kung paano ninyo palakasin yung mga extractor ninyo. Hindi ko na rin ituturo dahil sobrang haba naman yung videos natin. Tingnan ninyo kung paano palakasin yung extractor ninyo. Ang payo ko nga sa inyo ay panoorin ninyo yung mga luma kong videos. So, sinasabi ko lamang sa inyo kung ano nagiging problema, panoorin ninyo yung videos. Kung mahina yung extractor, panoorin ninyo yung videos kung paano ang gagawin ninyo sa extractor ninyo. Okay? At yung mga ano nito, yung mga pinakailaman yung mga ramp, ay ipa-rebuild ninyo. Ipa-rebuild ninyo. Doon sa marunong ha. Baka naman ipa-rebuild ninyo doon sa mga hindi marunong. Pag-wieldingan yan, tapos ay lalong nasira. O dapat doon sa marunong. Doon sa mga ano. Ay kung kaya naman ninyong, kung yan naman ay mga paltik, ay po pwede na ninyong pag-aralan yan, pag-practicean na ninyo. Kung yan ay mga paltik, pero kung yan ay mga original, ay doon na ninyo dalhin sa ano, doon sa mga marunong mag-rebuild niyan. Pero yan ang problema niyan. Dahil yan ay matagal ko ng experience yan. Marami na akong karanasan sa mga ganyan. So, sana, ang payo ko sa inyo ay bago ninyo kulikutin yung mga baril ninyo, ay siguraduhin ninyo na tama yung ginagawa ninyo. Okay? Dahil ang mangyayari niyan ay ganito. Ayan o. Pag ito, lagyan natin ng basyo ha. Ang mangyayari niyan ay ganyan. Pag mahina ang extractor niyan, pagka ganyan yan, kakalas na yan. Dahil sasabit na yan doon sa padalawang bala eh. Kakalas na sa dalawang bala niyan. Pag yan ay kumalas na sa extractor, ganyan na yan. Ay, sorry. Kasi ito, open ito, madaling ano yan. Ang mangyayari niyan ay ganyan na, may ipit na yan. May ipit na yan dyan. So, sana ay may natutunan kayo. At ang payo ko sa inyo, yung mga may problema sa mga 1911, kompleto na tayo ng mga videos about sa mga 1911. Kahit anong sira yan, kompleto na tayo dyan. Ngayon, kung napanood ninyo at meron kayong hindi naintindihan, pakilinaw yung inyong mga tanong. Hindi katulad ng mga nagtanong dito, ay kung pwede daw putulan. Hindi naman sinabi kung ano yung puputulin. Sir, pwede bang putulan yung 1911? Ay alin ang gusto mong putulin? Dapat malinaw yung mga tanong nyo. Kaya minsan yung mga tanong ninyo, hindi ko na sinasagot eh. Tapos tatanungin ko, alin ang gusto mong putulin? Dapat malinaw yung mga ano ninyo. Okay, sana nakapulutan ninyo yan. At ang payo ko ngay, panoorin ninyo yung mga luma kong videos para mas maliwanagan kayo. Panoorin ninyo ito,
maaring kulang itong paliwanag ko na ito, maaring kompleto yung ano. Dahil hindi naman ako gumagawa ng outline yan eh. Pag ano yan, basta sasagutin ko na lang yan impronto. Pag nabasa ko yung tanong ninyo, sagot ko na yan. Wala nang ano yan, wala nang pag-aaralan pa kung ano yan. So, ayan, baka kulang pa yung sagot ko, at meron kayong alam na ibang sagot, ano ninyo, dagdagan ninyo. At huwag kayong sumagot ng hindi pa ninyo napapanood yung video. Kasi iba sumasagot, hindi naman pinapanood yung video. Okay. So, yan. At babasahin ko lang yung ating community spotlight. Okay, community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members. Okay, si Son Angelo, 75 ang engagement. Si Chocolate Boy, 30 ang engagement. Si Alfredo Isidro ay 100 plus ang engagement, highest point there. Si Black Dog ay 4 ang engagement. At si Bill Sotre ay 34 ang engagement. Ayan, at sana ay nakapulutan ninyo ng kaunting kaalaman ang ating mga videos. At para madagdagan yung mga kaalaman ninyo, panoorin pa ninyo mga ibang videos. Okay, may nagpapa-shoutout dito, si Andrew Willardo. Shoutout PSSG Duran and PMSG Coaching. Yan. So, maraming salamat sa inyo. Thank you very much. God bless us all.